Sa sobrang init ng panahon, kaya naisipan na lang namin magdagat. Sige, mag-time check muna tayo, 4:40 AM. Sobrang agap namin para daw hindi kami abutan ng init sa daan. Ay, ayan o, madilim pa, naglalakad na agad kami. Tapos tumatawa ako dyan, napahatching ako. Sabi ko, ang baho naman ni Kuya Jay, kasi bigla akong tumawa. Tapos nandito na nga pala kami sa bangka. Kasama ko nga pala si Kuya Jay at si Lennon. Ayan si Kuya Jay, may padila-dila pa. Tapos si Lennon, pa-cute lang din. Tapos isipin na naman na makakapanood nito, pag-alagala pa, hindi mo na magbayad ng utang. Pero sorry, wala akong utang. Tapos ayan, nag-yo muna ako at naiinip na ako. Tagal nga palang umandar nung bangka kasi may inaayos pat inahintay pa namin ibang mga kasama. At nandito na nga ni pala si So, ang aking pamangkin na napaka-pogi, naka-life vest siya. O diba, para iwas lunod sa mga batang pupunta ng dagat at sasakay ng bangka, kailangan mga naka-life vest kayo para naman safe na safe tayo. Ayan, naghiga na nga pala ko at umaandar na nga pala yung bangka. Kasama ko rin nga pala yung aking kapatid na si Borekrek. Ayan o, kita nyo yan, nandito ako sa taas ng bangka. Ang relax lang dito, payoyoyo, hanggang sa makarating lang kami sa aming apuntahan. Mapunta nga pala kami ay sa Maniwaya, medyo malayo-layo yung biyahin namin, kaya sabi ko dito ako mahiga. Ayan, umaandar na po kami at ang lakas nga pala po ng hangin. Tapos nakita ko bakit may pula ako sa noo. Tapos sobrang bilis na nga pala ng andar namin para mabilis kaming makarating sa Maniwaya. Tapos naalala ko pa nung bata pa ako hanggang sa tumanda ko, takot na takot ako sumakay ng bangka. Sabi ko na hindi ako masakay ng bangka at baka lumubog dahil natatakot akong malunod dahil di naman ako marunong lumangoy. Pero nung nakasakay ako isang beses, nung matawid kami ng Kaibayo, doon ko na nasubukan magsakay sa bangka. Nangingilig pa ako nun sa takot. Nung matawid kami ng Kaibayo Beach, sabi piso lang ang bayad noon dahil takot na takot ako noon. Nangingilig talaga yung buong katawan ko dahil sabi ko baka lumubog yung bangka. Pero na-realize ko na hindi naman daw pala malubog ang bangka, kahit daw lumubog ang bangka ay nakalutang pa rin dahil mga kahoy ito. Kaya na-relax naman yun aking buong katawan, hindi na nangilig yun aking katawan nung nakasakay ako ng bangka. Simula noon, naging addict na ako sumakay ng bangka kahit di ako marunong lumangoy. Basta may apunta na masakay ang bangka, ako ay go lang ng go. Sa kakago ko, hindi ko na namamalaya na kung saan lugar na pala ako nakakapunta gamit ang bangka. Hindi ko alam, sobrang nare-relax na talaga ako pag ako'y nakasakay sa bangka. Yun iba natatakot pa dahil takot nga lumubog, pero ako wala na ako nararamdaman takot simula nung maisip ko na hindi daw talaga lumulubog ang bangka. Pag lumubog ang bangka, nakalutang pa rin. Kahit di ka lumangoy, kumapit ka lang daw dun sa tabi at magkakampay ka, ligtas ka na. O diba, safe tapos tayo. Ayan, binidyoan ko nga pala yung dalawang marites na yun, patingin-tingin lang sa video. Kaya natawa na nga si Tintin, tapos tinuro pa yung video, tapos bigla pang gumiti si Joyce, pa video lang dahil ang ganda ng background. Tapos ayan, binidyo ko na naman yung sarili ko na nagpapakyot. Tingnan nyo naman, wala naman ako magawa din sa task kundi lang magpakyot. Ayan o. Tatlong bilyon, ikaw ang aking gusto. Nalin? Ayos lang. Lako sa'yo, aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay pupunin. Sabay tayong mangarap ng nakaraan sa atin ang nakalipas. Bye kids! Yo 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 nag-yo-yo-yo na din ay. Yes, 3 bilyon, ikaw ang aking gusto. Si Atis baka, Diyos ko po, Diyos ko po. Nagka-Diyos ko po yun. Lagot kayo doon. Dapat nagdala kayo pang dipe. Hoy, mga nervyosa. Hoy, mga nervyosa. Si Atre, nandun kita mga nervyosa. Ito yung love you, no? Mga nervyosa. Ay, mga nervyosa. Ay, Diyos ko Lord, salamat. Nakaligtas sa alon sa nervyos. Nakaligtas sa alon sa nervyos si Joyce Cindy. Inolak si Linon, oh. Nandyan lang. Ay! Hindi natin tignan mo kung gaano karayong binahin natin. Nasaan na si
nandito na kami sa Maniwaya. Yo, yo, ha? Okay, let's go. Tingnan nyo yung tubig. Sobrang linaw. Look at this. Oh. Sobrang linaw. Tingnan nyo kung gano'ng kalinaw. Sobrang linaw. Tapos ayan, nandito na nga pala kami sa Maniwaya. Sobrang lakas nga pala ng alon sa dagat nung kami nadaan sa gitna. Hanggang tatakot namin. Diyos ko po na sila. Sana makaligtas kami dito sa malalakas na alon. Tapos pagkarating namin dito sa Maniwaya, ayos naman, maganda siya. At ayan, ang gabis na nga pala si Utoy ng rush guard. Tapos si Leno nakabusangot sa sobrang hirap ng biya. Tapos bigla pang umulan. Sabi ko, dinin muna ako sa loob ng bangka at ayoko pang maligo. At inagin pa ako dahil sobrang lakas ng hangin. Tapos natatakot ako hanggang lakas ng ulan. Tapos ayan, tunong tumila nung ulan, nagkainan muna kami. Wala nga pala kaming cottage dyan dahil sobrang laki ng bangka namin. Dito na rin kami nag-cottage dahil biglaan din naman itong punta namin. Kaya ayan, ang dala lang namin pagkain ay pansit, yempots, kung ano-ano pa. Tapos na nga pala sila magkainan. Bumaba na nga pala kami ng bangka para maligo naman at maglakad-lakad kung saan kayo mapunta. Tingnan nyo naman si Joyce, dala pa talaga yung bag. Alam nyo kung anong laman nun, lagayan ng suso. Tapos ayan, si Ate Rena nga pala yung mababa. Nagpasayaw-sayaw pa nga. Tapos nung si Kuya Jay nang mababa, namomblema sa kanyang hawak na sandalyas dahil nasira daw. Kung pwede daw bumaba ng walang sandalyas, sabi ko, wag at baka may tadong. Halam, pag natusok ka, aihian kita. Sabay tawa lang. Tapos ayan, binidyohan ko na nga pala sila habang bumababa. Tapos si Lino, busongot-busongot pa rin. Tapos pasayaw-sayaw lang. Tapos ayan, nagbabaan na nga pala silang lahat. Tapos ako na, sabi ko, wag na, hindi na ako mababa. Dito na lang ako dahil natatakot ako dahil marami palang damo dito. Sabi ko, ayaw ko at maarte ako. Ayaw ko tumapak sa mga damo-damo kahit nakasandals naman ako. Kaya nagpakyut na lang muna ako dito. Tapos ayan na nga sila, nangunguha na sila ng suso. Sabi ko, hindi ako mangunguha dahil di naman ako nakain yan. Kaya lahat sila nangunguha ng suso pero ako lang yung hindi. Ayun na nga si Joyce, pabuka-buka ka pa dun sa panguha ng suso. Tapos iba na problema na dahil wala silang makuha, hindi marurunong. Tapos ako tamang pa video lang, relax lang dito. Tapos na realize ko na sobrang ganda pala ng buhangin dito at sobrang lawak ng paligid pero walang tao kasi pumunta kami dito, hindi naman summer, biglaan lang talaga yung punta namin kaya walang katao-tao. Tapos ayan, naglakad-lakad nga pala ako, nakakita ko ng puno ng kalamansi. Hindi kalamansi yun, sampalok ata pero walang bunga. Pero yun nasa likod ko, hindi ko alam kung anong puno, sampalok ata, yung bahala na sila. Tapos ayan, nagkaway-kaway nga pala ako, nag-aisa nga pala ako dito. Tingnan nyo naman, naglakad-lakad ako mag-isa pero malayo na rin ang aking nararating at wala pa rin ako nakikitang mga tao kaya yung pa ako na lang ang binidyuhan ko muna. Tapos ayun na nga, tama ngayon hinala ko kaya ayaw ko magdala ng camera, agoy nila akong taga-picture kaya ayan, todo picture naman ako. Tuwan-tuwa rin naman ako kasi gusto ko rin naman talaga mag-picture. Tapos sabi ko, kayo naman, picturean nyo naman ako. Tapos ayan, tuwang-tuwa din sila nung nangiti-ngiti, sabi ko picturean niya din ako. Tapos pagkatapos sila na mag-picture sa akin, napagod na kaya si Utoy naman nagpicture sa akin. Ayan, tingnan nyo naman, todo post ako. Sabi ko, damihan mo yung click ng may mga pamilya na ako. Tapos nung tinignan ko yung mga picture ko, ang sasama kaya hindi na rin ako nag-upload. Akala mo naman talaga professional si Angot mag-picture, hindi alam ako yung professional photographer. Emil lang T. Tapos sabi ko kay Utoy, lipat naman tayo ng pwesto para naman iba naman yung background natin at na marami tayong pang-post sa Facebook. Alam mo naman ako, mahilig mag-my day. Tapos ayan, naglakad-lakad na nga pala kami. Nakita ko nga pala itong I Love Wawi Resort, kapangalan pa ng kuya ko. Tapos ayan, si MJ na yun amin taga-picture. Akala mo talaga hanggang galing mag-picture. Pag naman tinignan mo, blurred. Tapos ayan, nagdire-diretso na nga pala kami sa paglakad-lakad at nang makagala naman kami dito sa Maniwaya. Okay naman siya, maganda. Tapos ayan, si Leno naman pala nag-picture. Nanggalinhinan-hinan nga pala kami dito sa pag-picture. Tapos ayan, nagpa-picture na rin pala kami sa duyan para marami talaga kaming pang-post sa FB at mahilig nga pala kaming mag-my day. Hindi mahilig mag-post, mahilig lang mag-my day. Tapos ayan, nagpaikot-ikot na nga yung camera. Si Joyce naman nagpangiti-ngiti pa. Tapos talakala naman si Linon, sobrang gwapo. Tapos si Utoy, galit na, sabi ka salamin daw. Siya pala daw mas pogi siya, hindi naman nagbago yung kanya mukha. Tapos si Kuya Jay naman, pahawak-hawak pa talaga, nakatas pa talaga ang kilikili. Pero ako naman talaga ang pinaka-maitsura dyan. Tapos ito ang photographer namin, si Lino, yung isang unggoy. Tapos ayun, bigla na naman akong may naalala nung nag-swimming nga pala kami sa Canlag
Market, Katanawan, Quezon. Naga-swimming kami, biglang may nalunod na matandang lasting. Ang takot namin, ganun pala makakita ng may nalulunod. Tapos nung inilagay na sa buhangin yung matanda, kala namin patay na. Tapos bigla na lang may nag-revive. Ganun pala yung pag yun nakikita mo yung ina-revive, yung nalunod, parang ikaw yung nalulunod, parang naninikip din yung dibdib ko. Ganun ang nangyari sa akin nung nakikita ko yung ina-revive na matanda, na sana mabuhay pa yung matanda dahil nalunod. Awa naman ng Diyos na buhay yung matanda, kaya nakahinga din ako ng maluwag. Ganun. Tapos ayan, bumalik na nga pala kami sa bangka para magluto ng pusit. Tapos bigla kong naalala yung Crazy Little Thing Called Love dahil sa pusit. Alam nyo ba yung kwento ng pusit kay Sean at kay Nam nung binigyan ni Nam si Sean ng pusit, tapos ayaw kainin? Kung gusto nyong malaman yung kwento, manood na lang ulit kayo ng Crazy Little Thing Called Love at limot ko na yung kwento ng pusit. Tapos ayan, sobrang sipag nga pala ni Kuya Jay, nanggaluto siya ng yempo. Tapos ayan, si Lino nakabusangot na naman. Tapos ay si Ote nanggapakit, hindi naman natulong sa pagluto. Ayun na nga, luto na nga pala yung pusit. Sa totoo lang, paborito ko po talaga ang pusit na inihaw, lalo sa pulutan. Ay, ang sarap with Alfonso saka Coke. So yan, pauwi na nga pala kami dahil baka daw abutan kami ng sama ng panahon. Dahil nung papunta pa lang kami, masama na talaga yung dagat. Sobrang lakas talaga ng alon. Tingnan nyo naman yung bangka, uga-uga. Tapos si Joyce tuwang-tuwa pa dahil sobrang lakas talaga nung alon. Para kaming naka-biking. Talagang yung bangka na uga-uga. Sobrang takot ko nga dito. Nagdadasal na nga ako na sana'y makauwi na kami dahil natatakot na ako. Dahil yung tubig nung dagat ay natalamsik na sa mukha nila Ate Ibel sa kanila kuya. Kaya natatakot na ako. Tapos ayan, nag-video muna ako. Bala-bala, relax ako dyan. Pero inakabahan na talaga ako. Dahil sobrang lakas talaga ng alon ngayon. Tapos sobrang lakas pa ng hangin. Di na namin alam yung agawin namin. Kaya nagdesisyon na lang kami na umuwi at hindi na magtagal dito sa Maniwaya. Kaya ayun, hindi na sulit yung aming punta. Pero okay na rin dahil nakapag-swimming naman kaming lahat at nakakain. At masaya din naman yung nangyari. Tapos ayan, tingnan nyo naman kung mapapansin nyo yung buko. Sobrang lakas talaga ng hangin. Tapos binidyohan ko ulit sila Joyce para makita yung talamsik ng tubig. Para malaman yung talaga na sobrang lakas ng alon. Sobrang nakakatakot na talaga. At inakabahan ako baka lumubog yung bangka. Pero sabi nila hindi daw malubog yung bangka kasi kayang kaya ng bangka dahil sobrang laki naman ng bangka namin, hindi pa masyado naman malakas yung alon. Pero para sa akin sobrang lakas na talaga ng alon at ngayon ko lang ito na-experience dahil natakot talaga kaming lahat. Tapos nung nakauwi na kami, sobrang saya namin dahil nakaligtas kami sa alon. Nakala namin oras na namin noon, pero lahat naman kami ay may life vest.